Bago natin simulan ang part 30, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. Mabilis na lumipad si Absolute Paradise sa gilid at pagkatapos ng isang flash ng magic, nawalan siya ng 221 health. Patuloy na inaatake siya ni Blackie gamit ang mga maliwanag na flash ng magic. Hindi makapaniwala si Absolute Paradise sa sobrang taas ng magic damage. Ginamit ni Blackie ang isa pang ghost arrow, ngunit tumalon si Absolute Paradise at iniiwasan ang maliwanag na weapon. Dumb landing siya at nagtanong na huwag sayangin ang oras niya, hindi siya matutokso ulit. Gayunpaman, sa parehong oras, ini-swing ni Xiong ang kanyang espada sa ibabaw ng ulo ng lalaki. Nag-cruise ang kanilang mga blade at lumitaw ang isang maliwanag na flash pati na rin ang maraming mga bakas ng blades at swings. Tumawa si Absolute Paradise at sinabi na wala na siyang masyadong health at hindi na niya magagamit ang kanyang skills, ngunit umaasa pa rin siyang mananalo. Ngunit commentab si Cho ng maliwanag na asul, na labis na ikinagulat ni Absolute Paradise, paano ito nangyari? Ito ang kapangyarihan ng Blue Eyes Flame. Sabay na tinamaan ng ilang beses si Cho ng kanyang blades, pinutol ang behemoth na nasa harap niya. Ang kanyang espada ay kumikislap ng maliwanag. Ini-report ng system na ginamit niya ang 15% Blue Flame Enhancement. Tumakbo siya mula sa isang behemoth patungo sa isa pa, pinaghati-hati ang mga malalaking monsters. Gradual na ini-report ng system ang pagtaas ng blue. Ang demonic flames ay tumaas mula 20% sa 46% at sa lalong madaling panahon umabot ng 72%. Unti-unting nawala ang lahat ng mga monsters. Ini-report ng system na ang pagpapalakas ng blue demonic flames ay nagbigay ng kakayahang flaming body. Ang buong katawan niya ay masasabugan ng apoy, at pansamantalang hindi siya tatablan ng anumang abnormal na kondisyon. Ang lakas ng atake ay tumaas ng 20%. Ang unang 30 segundo ng atake ay kasabay ng infusion ng blue demonic flames. Tumingin ang ating bida sa asul na apoy sa kanyang kamay nang may kasiyahan at naisip na interesante ito. Magagamit ito sa isang kritikal na sandali. Bagamat halos wala na siyang kalusugan, nagbigay siya ng isang malakas na suntok gamit ang isang malaking alon, at si Absolute Paradise ay itinapon palayo. Lumandang ang assassin at tumingin sa fiery blade ng may alarma. Hindi nagtagal, ang buong katawan ni Sherfang ay nasabugan ng malalaking apoy. Ipinakita ni Absolute Paradise ang kanyang mga pangil. Hindi niya naintindihan kung bakit ang ating bida ay sobrang lakas, at talagang wala siyang magawa tungkol dito. Ipinoint ng ating bida ang maraming phantom swords patungo sa assassin. Sinubukan ni Absolute Paradise na iwasan ang mga espada at paulit-ulit na binlock ang kanyang mga blades. Ngunit, ang mga blades ay umabot pa rin sa kanya at nakapagbigay ng maraming suntok, pumutok sa kanyang katawan. Ang kanyang kalusugan ay bumagsak sa halos zero at napaupo siya, sinabing, sayang, halos hindi ko na kaya, at unti-unti siyang nagsimulang mag-evaporate. Sinabi niyang ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malinaw, ngunit kaunti na lang. Nawala siya at iniwan ang kanyang daga, na kinuha ni Yurong. Sinabi niyang kukunin niya ang sandata bilang alaala. Ini-report ng system na natanggap niya ang sandata ng player na si Absolute Paradise na tinatawag na Assassin Blade. Ang Assassin Blade ay isang magic blade, isang uri ng kutsilyo na may level 8 na kagamitan. May mga restriction sa propesyon, ang may-ari ay dapat isang assassin. Attack ng weapon ay 51. Ang daga ay nagbigay ng +5 sa lakas, 12 sa agility, at 2 puntos sa speed.
Ang tibay ng blade ay 35/60. Mayroong isang passive skill na Sharp Blade, 15% na posibilidad ng armor piercing effect na nagpapababa ng depensa ng 50%. Ang tagal ng epekto ay 10 segundo. Alam ng ating bida na ang blade na ito ay walang duda ang paboritong sandata ng mga mercenary. Mas mahal ito kaysa sa iba. Mas mahal pa kaysa sa isang ginto na barya, ngayon ay winasak niya ang lahat ng kanyang kagamitan. Kailangan niyang maglaan ng matagal na oras upang maibalik ito. Tinanong siya ng system kung nais niyang ilagay ang blade sa inventory, at pumayag si Chiron. Si Blackie ay tumatakbo na patungo sa kanya at sinabi na ang kanyang kapatid ay talagang kamangha-mangha, parang ang Diyos ng apoy mismo ay bumaba sa kanila. Nanood siya mula sa malayo, ngunit kahit na ganoon, sobrang astig. Kung ginagamit ni Chiron ang ganitong trick para maka-attract ng mga babae, garantisado ni Blackie na gagana ito. Naguguluhan si Chiron at sumagot na ang apoy na iyon ay hindi para sa layuning iyon. Si Cola at si Lonely ay tiningnan ang maraming kumikislap na bagay at sinabi na maraming mataas na level na item na iniwan ng killer. Hindi pa nila ito lahat makukuha. Sinabi ni Xiong na kukunin lang nila ang pinakamataas na kalidad na kagamitan. Dapat silang makarating sa level 10 sa lalong madaling panahon. Sa mga slums ng Redleaf City, nabuhay muli si Absolute Paradise. Hindi siya nasiyahan at umakyat sa bar. Galit na binuksan ang pinto at nagtanong na ipaghanda siya ng isang baso ng RB Keys. Nang siya ay uminom, pumasok ang isang lalaki sa bar. Umupo ito sa tabi niya at sinabi na matagal na silang hindi nagkita. Mahilig pa rin pala si Absolute Paradise sa pag-inom. Ang lalaki ay nag-order ng isang baso ng Chaotic Memories. Labis na nagulat ang lalaki nang makita niya ang Southern Wolf sa harap niya, isang level 10 na player, at isang executive mula sa Abode of the Dead. Tinanong niya kung talagang nagkaroon siya ng oras para hanapin ang killer. Sumagot ang lalaki na dumaan siya upang magbigay ng congratulations. Ipinadjust ng Southern Wolf ang kanyang salamin at sinabi na kinilala ng kanyang mga nakatataas ang kanyang lakas, kaya maaari na siyang maging miyembro ng Dwellers of the Dead. Tumingin si Absolute Paradise sa sulat at nagulat. Binalaan siya ng Southern Wolf na peripheral member lamang siya. Piniga ni Absolute Paradise ang baso na agad na nabasag. Sinabi niyang 3 taon niyang inubos para makamit ito. Umiyak siya sa pagkadismaya na tuwing siya ay tinatanggihan, dahil hindi siya sapat na karapat-dapat. Nanginginig siya sa galit. Ngayon ay karapat-dapat na siyang maging miyembro ng Dwellers of the Dead. Tumingin siya kay Southern Wolf na may gulat, at binigyan siya ng babala. Naabot na ni Paradise ang level 10, kaya bakit siya bumagsak sa level 8 at mukhang kalbo pa? Sumagot siya nang may hiya na namatay siya ng 2 beses, at pagkatapos ay awkward na umiwas ng tingin. Nang nahulaan ng Southern Wolf na siya ay pinatay, tinanong niya kung sino ang makakapagbanta sa kanya sa White River City. Baka si Chinua, ngunit sumagot siya na hindi niya sasadiyang mag-provoke ng mga tao mula sa devouring snake, nahulog lang siya mula sa bangin. Sinabi ng Southern Wolf na alam ni Absolute Paradise kung ano ang trabaho ng Southern Wolf. Kung may malakas na tao na lilito doon, tiyak na dapat niyang malaman ang pangalan nito. Nag-alala ang lalaki ngunit ibinalik na naman sa kanya ang sulat. Sinabi ng Southern Wolf na mukhang hindi niya alam ang mga patakaran ng mga patay, maaari niyang kanselahin ang kanyang pagiging miyembro anumang oras. Tumagilid ang lalaki at sumigaw na, yun. Siya ay isang Blade Master. Tinanong ulit ng Southern Wolf na nagulat, at ngumuya ng masakit ang mercenary. Sinabing natalo siya kay yun ilang araw na ang nakakaraan. Ito ang kanilang huling laban. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Yun ang kanyang fire skill, sobrang lakas niya. Naubos lahat ng kagamitan niya, at ito ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong kalagayan.
Nagulat ang Southern Wolf sa apoy na kayang sirain ang kagamitan. Talaga bang isang supernatural na apoy iyon? Tumalikod siya nang hindi nagsasalita at nagsimulang umalis. Nais sanang pigilan siya ni Absolute Paradise at tinanong kung ano na ang mangyayari sa kanyang permiso para sumali. Ngunit nang makita niyang sinunog ng lalaki ang imbitasyon na hawak niya, sinabi ng Southern Wolf na obserbahan muna siya. Nasa Silent Swamps pa rin ang team ni Sher Fang. Nakikipaglaban sila sa iba't ibang monsters at habang nangyayari ito, isang malaking ahas ang nanunood sa kanila. Tiningnan ito ng ating bida at nagsimulang mag-alala. Isang nakakatakot na nilalang ang dumadaing at binubuka ang bibig. Ito ay isang napakagandang tatlong ulo na Hydra, isang bihirang nilalang ng level 16 na may 15,000 health points. Nagsimula ng umatake ang mga monsters mula sa magkabilang panig, at nagsikap si Blackie at Lonely na mabilis na pigilan sila. Habang lumalaban sila, may isa pang monster na tumakbo patungo kay Chiron, ngunit inatake ito ng Dancing Flame gamit ang magic attack. Mabilis na lumapit si Dancing Flame sa Hydra at mabilis na umakyat sa isang spiral ng magical matter. Tumalan si Dancing Flame at nais niyang atakihin ang Hydra, tinamaan ang isa sa mga ulo gamit ang kanyang dalawang blades na sabay na tumama sa ulo ng ahas, na pinutol ang mga mata ng monster sa isang crossblow. Dumaloy ang dugo na tumalsik sa Dancing Flame. Ininterrupt niya ang skill na Petrified Eye. Sinusuportahan siya ng mga kasama niya sa ibaba at masayang sumigaw na magaling ang ginawa niya. Si Sher ay nagsimulang lumapit sa Hydra na patuloy na kumikilos at umaatungal. Gumawa siya ng isang malakas at sweeping na blow at pagkatapos ay lumandang sa likod ng monster. Lahat ng mga ulo ng Hydra ay nagsimulang mahulog sa lupa, nag-aangat ng alikabok at isang napakagrabing dami ng dugo ang dumaloy mula sa leeg ng bawat ahas. Nakakabighani ito at tinitigan siya ng lahat bilang isang bayani. Hindi nagtagal, itinuturo ni Blackie ang isang maliit na isla sa lawa. Tinawag niya si Xiong at sinabi na mukhang isang NPC iyon. Pagkatapos, lahat sila ay lumapit at nagsimulang suriin ito. Malapit sa gilid ng talon, isang matandang lalaki ang nangingisda. Ang NPC na ito ay level 100. Naisip ng ating bida, si F ay isa sa mga pinakasikat na bihirang NPC, ngunit ang makatagpo sa kanya ay hindi basta-basta, talagang swerte ito. Makikipag-usap lamang siya sa isang player na may mataas na reputasyon.